Kumusta? Aking mahal na kapatid na lalaki. Aking mahal na kapatid na babae. Ako si Pastor Antonio Jr. Naway sumaiyo at sa iyong pamilya ang biyaya at kapayapaan ng Panginoong Hesus ngayon at magpakailanman. Humihingi ako ng pahintulot na muling makapasok sa iyong tahanan, trabaho o saan ka man naroon. Dahil nais kong magbahagi ng isang pinagpalang salita, isang mensahe na magbibigay sa iyo ng lakas, pag-asa at direksyon para sa iyong buhay. Kaya manatili ka sa akin hanggang sa dulo dahil pag natapos mo ang video na ito, siguradong mag-iiba na ang iyong puso. Mga kapatid, ayon sa awit 133, napakabuti at kaaya-aya kapag nagkakaisa ang magkakapatid. Doon, ipinagkakaloob ng Panginoon ang pagpapala magpakailanman. Kaya tuwing nandito ka kasama ko, pinagsasama ang iyong pananampalataya sa libo-libo pang tao. Iniuutos ng Panginoon ang pagpapala. Ibinubuhos niya ang pagpapahid, binabasag ang lahat ng pamatok, winawasak ang mga plano ni Satanas, at gumagawa ng mga himala. Amen. Kaya kung bago ka lang dito sa aking channel, gusto kitang batiin ng maligayang pagdating. At gusto kong sabihin na araw-araw, tuwing umaga at gabi, ipinagdarasal ko ang mga taong nandito sa aking channel. Paalala rin, tuwing hapon ay naglalagay ako ng mga video tungkol sa kasalukuyang issue na nakabatay sa Biblia at salita ng Diyos. Ayos ba? Kaya, i-click ang like, mag-subscribe dito sa aking channel at i-activate ang notification bell para makatanggap ka agad ng mga susunod na video na ilalagay ko. Tara na mga kapatid, simulan na natin ang ating panalangin ngayon. Gusto kong basahin kasama ka ang isang talata sa Kabanata 8 ng liham ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma. Tingnan mo kung ano ang sinabi niya. Ngayon, wala nang hatol para sa mga nasa Kristo Jesus. Dahil sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang batas ng Espiritu ng buhay ay pinalaya ako mula sa batas ng kasalanan at ng kamatayan. Sapagkat ang hindi nagawa ng kautusan dahil sa kahinaan ng laman, ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapadala ng sarili niyang anak na naging katulad ng makasalanang tao bilang handog para sa kasalanan. Tingnan ninyo ito mga kapatid, napakagandang pangako. Wala nang hatol para sa mga na kay Kristo Jesus. Mga kapatid, napansin niyo ba na kadalasan ang takot ay pumapasok sa ating puso? Ang takot sa paghatol ng ibang tao at pati na rin ang paghatol ng Diyos. Pero may gusto akong sabihin sa iyo. Kung hindi ka hinahatulan ng Diyos, wala nang ibang pwedeng humatol sa iyo. Ayon sa Roma Kabanata 8, sino ang mag-aakusa sa mga pinili ng Diyos? Diyos mismo ang nagpapawalang sala sa kanila. Kaya, hayaan mong sabihin ko sa iyo, kung matatag ka sa Diyos, kung nasa landas ka niya, kahit ang dyablo o ang ibang tao ay hindi ka pwedeng akusahan. Pero, sa kasamaang palad, ang madalas kong napapansin ay maraming tao ang nakakulong sa pakiramdam ng pagkakasala at kahihiyan. Sila ay mga taong dati nang nasa presensya ng Diyos, na naging bahagi na ng isang simbahan, pero dahil minsan silang nadapa, sila ay bumagsak. At ngayon, ay hindi na nila magawang bumalik sa mga landas ng Panginoon. At dahil dito, lalo silang napapalayo. Dahil dito, nagkakaroon sila ng talunang buhay, puno ng kabiguan at kalungkutan. Lahat ng ito ay dahil hindi na nila kayang maniwala na mahal pa rin sila ng Panginoon, na may plano pa rin si Jesus para sa buhay nila. Oh, mga kapatid, alam ko na marami akong kinakausap. Maaaring ikaw ay nagkamali sa iyong pag-aasawa, sa iyong buhay sexual, sa iyong buhay pag-ibig, sa iyong buhay pinansyal, o kahit sa pagpapalaki ng iyong mga anak. Maaaring nakinig ka sa iyong puso o sa iyong laman, at nagsimula kang gumawa ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Panginoon, at pati na rin sa mga tao sa paligid mo. At, totoo, mga kapatid, may mga bagay talaga na ginagawa natin na hindi natin kinagigiliwan, na hindi natin sinasang-ayunan, pero patuloy pa rin nating ginagawa. Ayon kay Apostol Pablo, "Kaawa-awa ako. Ang mabuti na nais kong gawin ay hindi ko magawa, pero ang masama ay palagi kong nagagawa." Oh, mga minamahal kong kapatid, ang tanging makakapagbago ng pusong ito, ng pusong matigas ang ulo at suwail, ay ang Espiritu Santo ng Diyos. Hindi natin kayang talunin ang kasalanan gamit lang ang sarili nating lakas at mabuting hangarin. Kaya kapag nagkasala ka, hindi mo kailangang lumayo sa Diyos. Kailangan mo pang lalong lumapit sa Kanya dahil ang tanging paraan para mapagtagumpayan mo ang kasalanan ay sa pamamagitan ng relasyon sa Diyos, sa pamamagitan ng panalangin at sa pamamagitan ng salita na nagpapabanal. Kailangan mong maunawaan ito. Ang mundo natin, mga kapatid,
ay sinira ng kasalanan at pinaghaharian ni Satanas. Sinabi ni Jesus na ang prinsipe ng mundong ito ay si Satanas at lahat ng ginagawa niya ay para sirain ang obra maestra ng Diyos na tayo. Kaya, ginagawa niya ang lahat para ikulong ang kaluluwa ng tao. Sinasabing, hindi sila karapat-dapat sa pag-ibig at awa ng Panginoon. Ginagawa niya ang lahat para hindi ka maging masaya, para hindi ka mamuhay ng masagana at para magawa ito, ikinukulong ka niya sa kasalanan, sa pagkakasala at sa kahihiyan. Ngayon ko lang naramdaman sa puso kong sabihin ito sa iyo. Wala nang paghatol para sa mga nasa Kristo Jesus. Kaya tinatanong kita, bakit mo pinipilit mamuhay na nakakulong sa kasalanan, sa pag-aalala, sa takot, sa pagdurusa? Bakit mo pa rin pinapakinggan ang sinasabi ng iba tungkol sa iyo? Mga kapatid, ang dapat gumabay sa ating buhay, sa ating mga desisyon, sa ating mga pagpili ay ang Espiritu Santo. Ikwento ko saglit ang isang kwento sa Ebanghelyo tungkol sa kapangyarihan ng kapatawaran ni Jesus. Sinasabi sa Biblia na isang araw may isang babae na nahuli sa pakikiapid. Sa Ebanghelyo ni Juan, Kabanata 8, sinasabi sa Biblia na habang nagtuturo si Jesus sa templo, dinala ng mga relihiyoso noong panahon na iyon ang isang babae na nahuli mismo sa pakikiapid. Pagkatapos, inilagay siya sa harap ni Jesus at tinanong kung ano ang gagawin niya. Dahil ayon sa batas ni Moises, kinakailangan na ang sino mang gumawa ng ganitong kasalanan ay batuhin hanggang mamatay. At si Jesus, na alam na niyang may bitag silang inihanda para sa kanya, ay yumuko sa lupa at nagsimulang magsulat. At nang pinipilit na siya ng mga nag-aakusa, tumayo si Jesus at sinabi niya ang linyang alam nating lahat. Kung sino man sa inyo ang walang kasalanan, siya ang unang bumato sa kanya. Pagkatapos, bumalik siya sa pagsusulat sa lupa. Kaya, sa sandaling iyon, wala nang nagawa ang mga nag-aakusa sa babae, wala silang maisagot dahil alam nilang sila rin ay may mga kasalanan kaya isa-isa nilang iniwan ang kanilang mga bato. Umalis sila isa-isa. Tinanong ni Jesus ang babae, "Babae, nasaan ang mga nag-aakusa sa iyo? Wala bang humatol sa iyo?" At sumagot siya, "Wala po, Panginoon." Kaya sinabi niya, "Hindi rin kita hinahatulan. Humayo ka at iwanan mo na ang iyong makasalanang buhay." Mga kapatid, ang kwento ng babaeng nahuli sa pangangalo niya ay nagpapakita ng awa at pagmamahal ni Jesus. Lalo na para sa mga taong iniisip na sila ay hindi karapat-dapat, makasalanan at naniniwala na sila ay hinatulan na at nakatakdang mapunta sa impyerno. Sa kwentong ito, nagtuturo si Jesus ng mahahalagang aral tulad ng pagiging pantay-pantay natin lahat. Lahat tayo ay makasalanan. At ang tanong ngayon ay, ano ang gagawin natin pagkatapos nating magkasala? Hindi ko sinasabi dito kung magkakasala ka o hindi, kundi kapag nagkasala ka, ano ang gagawin mo? Mga kapatid, sinasabi sa Biblia na sina Pedro at Judas ay parehong disipulo at nakasama ni Jesus ng 3 taon. At pareho rin nilang itinanggi si Jesus. 3 beses itinanggi ni Pedro na disipulo siya ni Jesus, samantalang ipinagkanulo ni Judas si Jesus kapalit ng 30 pilak. Ang pagkakaiba lang ay, nang itanggi ni Pedro si Kristo ng 3 beses, tumingin siya kay Jesus at taos pusong nagsisi. At siya ay lumabas at umiyak ng labis sa sakit. Doon niya napagpasyahan na magpatuloy sa kanyang buhay. Hindi iniwan ni Jesus si Pedro at hindi rin sumuko si Pedro sa sarili niya. Kahit maraming tao dito ang sumusuko na sa sarili nila. Mga kapatid, mag-ingat tayo dahil kapag sumuko na tayo sa paniniwala, wala nang magagawa ang Diyos para sa atin. Nakikita natin ganyan ang nangyari kay Judas. Nang ipagkanulo niya si Jesus sa pamamagitan ng halik, tinawag pa rin siyang kaibigan, ngunit hindi tinanggap ni Judas ang kapatawaran. Tinalikuran niya ang lahat ng natutunan niya. Hindi siya nagsisi at dahil doon, winasak niya ang sarili niyang buhay at hindi siya naligtas. Mga kapatid, tandaan ninyo ito. Maawain ang Diyos. Nais ng Diyos na lahat ay magsisi. Pero iginagalang din ng Diyos ang ating desisyon, ang ating malayang kalooban. At sa kaso ng babaeng nahuli sa pangangalo niya, nakita ni Jesus sa puso niya ang pagsisisi. Alam niya na maaaring napunta ang babaeng iyon sa ganoong kalagayan dahil sa iba't ibang dahilan, pero hindi siya nagtangkang magdahilan. Nagsisi siya at sinabi ni Jesus, "Babae, hindi rin kita hinahatulan." Dahil alam ni Jesus na sa lalong madaling panahon, ibubuhos niya ang sarili niyang dugo doon sa krus para patawarin ang babaeng iyon at lahat ng tunay na nagsisisi. Amen?
Kaya, ito ang pag-ibig ng Diyos mga kapatid. Isang pag-ibig na walang bato sa kamay, na hindi tayo hinuhusgahan, kundi nagpapakita ng awa. Lalo na sa mga sandaling pakiramdam natin ay lubos tayong nawawala. Yan ang dahilan kung bakit dapat tayong mag-ingat sa paghusga, dahil ang Diyos lang ang tunay na nakakakilala sa puso ng tao. Maaaring husgahan mo ang ginawa niya, pero hindi mo dapat husgahan ang tao mismo. Dahil ang Diyos ang nakakakilala sa kaibuturan, at siya lang ang maaaring magpakita ng awa. Sinasabi ko ito dahil madali nating ituro ang mali ng iba at isipin na mas mabuti tayo. Pero dapat nating tandaan na tayo rin ay mga makasalanan at tanging biyaya at awa lang ng Diyos ang makapagliligtas sa atin. Amen? Kaya kung nagkasala ka o lumayo sa Panginoon, iwanan mo na iyon at magpatuloy sa buhay mo. Gaya ng paghimok ni Jesus sa babaeng iyon na talikuran ang kanyang kasalanan, sinasabi niya rin iyon sa iyo ngayon. Huwag pakinggan si Satanas dahil si Jesus ang nagpapatawad sa iyo, pero dapat lumakad ka kasama niya. Amen? Ngayon gusto kitang ipagdasal at mamagitan para sa iyong buhay. Sigurado akong kung gagawin mo ang desisyong ito ng pananampalataya, huwag mong alalahanin kung paano maaayos ang lahat. Isipin mo lang ang ngayon. Ipinangako ng Panginoon na pagpapalain at palalakasin ka niya. Para mangyari iyon, kailangan mong sumuko, magdesisyon sa pananampalataya at talikuran ang kasalanan. Ayos ba? Magdasal tayo. Kung maaari, ipikit mo ang mata at kausapin ang Panginoon. Aleluya! Panginoon, aking Diyos at aking Ama, kami ay lumalapit sa iyong harapan sa araw na ito at nagpapasalamat kami sa iyo, Panginoon, para sa isa na namang pagkakataon ng panalangin. Ang sarap na nandito tayo ngayon sa online na pagsamba na ito, sa sandaling ito ng pakikisama sa mga kapatid. O aking Diyos, naniniwala ako, Ama, na may inihanda kang mga dakilang bagay para sa amin. Pero para dito, kailangan nating talikuran ang kasalanan, iwanan ang ating nakaraan at gumawa ng hakbang papalapit sa Panginoon. Kaya naman, O Diyos, ako'y namamagitan ngayon para sa kapatid na ito, lalaki man o babae. O Panginoon, naniniwala akong may kahangahangang gawain ka. Hinihiling ko, maawa ka at huwag hayaang manatiling bihag sa kasalanan ang taong ito. Sinasabi ng iyong salita sa unang Juan, Kabanata 1, na kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, ang Panginoon ay tapat at makatarungan upang tayo'y patawarin at linisin sa lahat ng kalikuan. O Diyos, hinihiling ko ang iyong awa at kapatawaran, Panginoon, dahil ang kasalanan ay madalas bumihag sa atin. Bumubulong ang dyablo ng kasinungalingan sa ating isipan na hindi tayo karapat-dapat, masaya o pinagpala. O Panginoon, alisin mo sa amin ang pakiramdam ng pagkakasala, kahihiyan at kabiguan. Nais naming maranasan ang masaganang buhay na inihanda ni Panginoong Hesus para sa amin. At tulad ng babaeng nahuli sa pangangalo niya, Panginoon, meron kaming mga kasalanan na maaaring iba sa Kanya. Ngunit, Panginoon, lahat kami ay karapat-dapat sa kaparusahan. Sinasabi ng iyong salita na kung labagin man namin kahit isang utos, nagkasala na kami sa lahat. Panginoon, naniniwala kaming dugo lang ni Jesus ang makakapagpatawad at makapagliligtas sa amin. Alam namin na wala kaming magagawang mabuti na makakapawi ng aming mga kasalanan, kundi tanging ang dugo lamang ng kordero ng anak ng Diyos na namatay upang kami ay iligtas. Ginawa siyang sumpa para sa amin at ngayon, Ama, may pribilehiyo kaming matawag na iyong mga anak at mayroong kaming kapatawaran at kaligtasan kay Jesus. Ama, siyasatin mo ang aming puso at tulungan kaming iwasan ang tukso. Naway mamuhay kami ng tapat sa iyo at sa iba, hindi bilang mapagkunwari. O aking Diyos, tulungan mo rin kami, Panginoon, na huwag husgahan ang mga tao, kundi ang kanilang mga gawa at huwag din naming gawin ang mga parehong bagay. Ama, ako'y nananalangin ngayon para sa lalaking ito at sa babaeng ito na nakakaramdam ng bigat sa puso, matinding pag-aalala at kalungkutan sa kaluluwa. O Jesus, ipatong mo ang iyong kamay sa taong ito upang maranasan niya ang iyong pagpanibago at kapayapaan. Pinalalayas ko ang lahat ng kasamaan. Sinasaway ko ang lahat ng gawa ng masama laban sa buhay ng lalaking ito at ng babaeng ito. Pinalalayas ko ang lahat ng kasamaan na sumasalot sa bahay na ito, sa trabahong ito, sa taong ito. Sa ngalan ni Jesus, kinansela ko ang lahat ng gawa ng masama. At hinihiling ko sa iyo, Panginoon, na palibutan mo ng iyong mga anghel ang iyong mga anak at tulungan mo kaming mamuhay ng may kabanalan upang magkaroon kami ng kapayapaan, pagkakaisa at higit sa lahat,
ang liwanag ng Espiritu Santo na magbigay liwanag sa aming mga landas. Sa ngalan ni Jesus, ako'y nananalangin at nagpapasalamat na sa lahat ng ginawa mo ngayon at sa mga gagawin mo pa sa aming mga buhay simula ngayon. Papuri sa Diyos.